Ma, anong nangyayari sa inyo? Ma! Ang dibdib ko. Sumasakit. Hihirapan akong huminga. Normal na raw na hindi magkasundo ang biyenan at manugang. Kaya naman nagiging problema ito ng mag-asawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Purita sa ating dulaan. Sa kanyang panahon. Nun. Bakit ang papayat ng mga apo ko? Pinapakain mo ba sila? Ganun lang po talagang katawan nila, pero malusog naman po sila eh. Ang sabihin mo, wala ka talagang kwentang ina. Dahil pinababayaan mo ang mga apo ko. Kung bibisita po kayo rito at pipintasan nyo lang ako, Dahil pinababayaan mo ang mga apo ko. kung bibisita po kayo rito at pipintasan nyo lang ako, mas mabuti pong wag na lang kayong pumunta rito. Nasisira po kasi ang araw ko eh. Ano pa harapan mo kung binabastos ha? Sama talaga ng ugali mo, Arlene. Lumalabas lang ho ang masama kong ugali kapag masama rin ang ugali ng kausap Ba't ko. sumasagot ka na ng pabalang? Ganyan ka rin ba kung sumagot sa magulang mo? Mabait po ang tatay at nanay ko. At kahit kailan, hindi nila ako nilait. Hindi nila ako pinahiya sa harap ng asawa ko. At higit sa lahat, hindi rin po sila nakikialam kung paano ko pinalalaki mga anak ko. Ala palang kwenta yung tatay at nanay mo eh. Walang pakialam sa iyo. Pati magulang ko, pinipintasan nyo na rin? Kung wala rin po kayong magandang sasabihin, umalis na lang po kayo. Aba, Kesa naman mag-away lang tayo. ang lakas na loob mong bastusin ako at pagtabuyan ha. Palibasa, wala rito yung anak ko. O edi sige, magsumbong kayo sa anak nyong mama's boy. Si Loren. Bakit mo kasi pinatulan? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, pagpasensyahan mo na lang. Hindi ko na kaya. Sumusobra na siya eh. Matanda na si Mama. Kaya natural maging masungit. Ikaw ang mas may malawak na pangunawa. Kaya ikaw ang dapat na nag-a-adjust. 10 taon, Lawrence. 10 taon na ako nagtitiis sa kanya. Ubus ang pasensya ko. Ang sabihin mo, lumalabas ng tunay mong kulay. Ikaw ba? Anong kulay mo? Anong klase kang asawa, ha? Ni minsan hindi mo nagawang ipagtanggol ako. Sino? Lagi na lang si Mamang kinakampihan mo, kaya mas mabuti pang kayong dalawa na lang ang magsama. Mama, hindi ko na po masisisi si Ate Arlene. Kahit naman po ang asawa ko, umiiwas na sa inyo eh. Puro kasi negatibong lumalabas ang bibig nyo. Ano magagawa ko kung yun ang nakikita ko? Kaya kung gusto mo maganda ang sabihin ko, ay di sana maganda rin ang ipakita nila. Kahit po gaano kagandang gawin nila, pangit pa rin ang makikita nyo. Purita pa namang pangalan nyo, pero ni minsan, hindi nyo pinuri ang inyong mga manugang. Pintasera kasi kayo. Ay, isa ka pa, Ruel. Talasagot ka na rin. Ibang-iba ka talaga sa kapatid mo. Palibhasa, rebelde kang anak. Talaga po magkaiba kami ni Kuya Lawrence. Dahil hindi ako sunod-sunuran at utu-utong katulad niya. Ay! Umiinit ang ulo ko sa iyo. Umalis ka na nga sa harapan ko. Bahala kayo. Pati ba naman ikaw, Roban? Sila ang kinakampihan mo? Ate Purita, wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang sa iyo ang resulta ng pagiging pintasera mo. 5 manugang mo. Pero ni isa sa kanila, wala kang kasundo. Oy, ikaw. Kasundo mo ba lahat ng manugang mo? Siyempre naman. Dahil hindi ako pakilamero. Pero pinapayuhan ko sila kapag kinukonsulta nila ako. Anak ko pa rin sila. Kaya hindi po pwedeng hindi ako makialam.
Lalo na kung puro pasaway ang mga asawa nila. Porque ba, hindi mo kasundo, pasaway na. Ano magagawa ko kung masama ugali nila? Dalawa lang ang posibilidad, Ate Purita. May diferensya silang lahat o ikaw ang may diferensya. Malapit na birthday ni Mama. Dapat meron tayong special celebration. O sige kuya, ano ba plano mo? Kasi gusto ko gawing family reunion yung okasyon yun eh. Pwede mo ba akong tulungang mag-organize? Walang problema. Ano ba maitutulong ko? Eh, kumbinsihin mong dumalo yung mga kapatid natin at iba nating kamag-anak. Kung po pwede, kausapin mo sila ng personal. Yung nasa malayong lugar na lang ang i-chat mo. Okay, kaya ko silang kausapin. Pero hindi ko kuya maipapangako na makukumbinsi ko silang lahat. Hindi natin kailangan ng perfect attendance. Basta ang importante, maraming dumalo. Para naman matuwa si Mama sa kanyang ika-70 kaarawan. Sister ko. Ruel, pasensya na. Hindi ako a-attend. Alam ko, Edna, hindi kayo magkasundo ni Mama. Pero sana naman maging birthday gift mo na lang ang presensya mo. Gusto ko itang pagbigyan. Ayoko naman maging plastic. O hindi mo naman kailangan makipag-usap sa kanya. Ang importante, naroon ka. Paano kung pitasan na naman niya ako? Alam mo naman yung nangyari nung huli kami magkita. Ayoko mag-iskandalo. Pero paano kung hindi ko mapigilan ang sarili ko? Eh di, umibos ka na lang sa kanya. Anong sense ng pagpunta ko doon kung gano'n ang gagawin ko? Di pakitang tao na. Gaya nga nang nasabi ko, hindi ako plastic. Pero kung magpapakatotoo naman ako, baka magkaroon ng gulo. Kaya mas mabuti, hindi na lang ako a-attend. Tawagan ko na sa taas, ha? Huwag na. Parang pawis ka. Picture, ha? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hindi naman happy eh. Ang lungkot naman ang birthday ko eh. Mukhang pinagkaisahan nila ako. Pati ba nga apo ko hindi kumpleto. Tapos karamihan ng bisita natin, mga kamag-anak natin, hindi naman natin gaanong ka-close. Yun lang naman eh. Kung sino pa yung mga close relatives natin, sila pa wala. Well, ano ba nangyari? Ikaw ang in-charge sa invitation, di ba? Marami naman ang nag-commit, pero ano magagawa ko kung hindi sila nagpunta? Sarili mo ang asawa, hindi mo na-imbita eh. Baka nga siya pa nagsulsul sa kanya mga bilas na wag dumalo. Ma, hindi naman po gagawin ni Ed yun. Dahil nakausap ko pong lahat ang manugang nyo. Talagang ayaw nilang dumalo. Ayaw daw nilang, makapag-plastikan sa inyo. Sigurado ka? Baka ikaw mismong naninira kay Mama. Kaya naman, Ruel, alam ko, nagdadamdam ka rin sa akin. Aminin ko, hindi ako kasing bait ni Kuya. Pero, magulang ko pa rin kayo. At nasa inyong simpatya ko. At mahal ko kayo. I did my best, pero anong magagawa ko kung talagang ayaw nila? Hindi ko naman sila pwedeng pilitin. Pero dapat eh. Ano nangyayari sa inyo, Ma? Sakit ng dibdib ko. Ruel, Kuya. Ruel, tulungan mo ako. Dali natin si Mama sa ospital. Sige. Si Pinsan. Okay lang ako. Pinsan, okay ka lang ba? Lilipas din to. Sana ano ba yan? Kaya ko babagsak eh. Ano ginagawa niyo rito? Bumibisita lang po kami. Gusto po namin kayong kumustahin. Oo naman, Mama. Kumusta na hong pakiramdam nyo? Okay na ako.
Pero matutuwa siguro kayo kung nasa ospital ako o kaya naman nasa punerarya. Mama, ano ba? Nagmamagandang loob na nga sila eh. Ay, ikaw na mismo nagsabi. Ayaw nilang makipag-plastikan sa akin. Ngayon, anong ginagawa nila rito? Aaminin ko po, Ma. Masama ang loob namin sa inyo. Pero concerned pa din po kami sa inyo. Oo nga naman. Kaya huwag naman po sana yung masamain yung pagpunta namin dito. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Pwede ba umalis kayo sa harapan ko? Ma. Mga ipokrita. Huh? Anak ko. Ang lungkot ng buhay, di ba? Lalo na kung ang pakiramdam mo, kaaway mo lahat ng taong nasa paligid mo. Sinabi mo pa. Ay, para tuloy ako. Lalo ako nanghihina. Yun na nga, ate. Malapit na tayo sa hukay. Hayaan mo bang puro sama ng loob at hinanakit ang babaunin mo sa iyong paglisan sa mundong ito? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, ayoko ng ganon. Oh, hindi pa naman huli ang lahat. May sapat ka pang panahon para ayusin ang relasyon mo sa mga hindi mo kasundo. Lalong-lalo na sa mga manugang mo. Oo, tama ka. Alam mo, Roman, ngayon ko lang napagtanto ang aking pagkakamali. Napakalungkot talaga ng buhay ko. Mga apo ko na nga lang ang siya nagpapasaya sa akin. Pero mukhang pinagdadamot sila ng mga manugang ko. Kaya nga, ikaw ang gumawa ng unang hakbang para makipagkasundo sa kanila. Alam mo ba kung gaano kasarap at kagaan sa pakiramdam kapag wala kang kaaway at kagalit? Kaya nga, ayoko na ng ganito. Pagod na ako, Roman. Tulungan mo naman ako. Gusto kong ayusin ang relasyon ko sa kanila. Para naman maging masaya ako sa nalalabing panahon ng buhay ko. Tayo mismo ang gumagawa ng pader sa pagitan natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, tibagin na natin yun upang maging matiwasay at payapa ang ating buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Purita. Special Sound Effects, Jerry Butia. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.